These are not my decisions to make anymore. Those decisions will be made by the Commission. Pangulong Bongbong Marcos, ginulat ang mga bilyonaryong kontratista at mga politikong korap dahil pinaupo na ang ulo at pinakamatindi nakakatakutan ngayon ng mga sindikato dahil siya ang ulo ng ICI na siguradong marami na ang manginginig sa sobrang takot. Halika, sino nga ba siya? Pag-usapan natin ito, mga kaibigan. Good record of being able to find justice for those who have been victimized. Pangulong Bongbong Marcos, ginulat ang mga mayayamang kontratista. ICI na ang bahala. Alam mo ba kung ano ang kinatatakot ng mga pinakamalalakas na kontratista at politikong matagal nang namamayagpag sa mga proyekto ng gobyerno? Akala nila wala nang mangyayaring bago, pero ngayong araw, ginulat sila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang anunsyo na nagpayanig sa mga korap. Kanina sa Malacanang, humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa media. Marami ang inaasahan na simpleng talumpati lang ito. Pero ang kanyang sinabi ay mas matindi kaysa sa inaakala ng lahat. Pinangalanan niya kasi si retiradong Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. bilang bagong chair ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Hindi lang basta-basta ito dahil ang ICI ang mag-iimbestiga sa lahat ng korupsyon at irregularidad sa flood control at iba pang malalaking proyekto ng gobyerno. Justice Andy Reyes will be the chairperson of the ICI. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty, fairness, and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Pero bakit si Justice Reyes? Sino nga ba siya? Maraming nagtanong, bakit siya? Simple lang ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan natin ng taong marunong, may integridad at hindi kayang bilhin ng kahit sino. Kaya si Justice Reyes ang napili. Pero hindi lang yun ang dahilan. Si Justice Reyes ay kilala sa kanyang malinis na record sa kanyang paninindigan na hindi nagbibigay ng pabor sa kahit sinong negosyante at sa kanyang tapang na sabihin kung ano ang tama. Independent people to man or to occupy the positions in the commission. Essentially, what we needed was somebody like Justice Andy Reyes, because he is a former justice. He will know how to conduct those hearings, procedures, so that they are legally correct, procedurally correct. Ang kanyang buong pangalan ay Andres Bernal Reyes Jr. Pinanganak noong Mayo 11, 1950. Anak siya ni Andres C. Reyes Sr., dating presiding justice ng Court of Appeals, at apo ng Alex A. Reyes Sr., justice din ng Court of Appeals at minsang Supreme Court Justice. Kaya bahagi siya ng 3 sunod-sunod na henerasyon ng mga hukom sa pamilya niya. Graduate siya ng LaSalle Green Hills sa kanyang early education at bachelor's degree sa economics sa St. Mary's College of California. Meron din siyang law degree mula sa Ateneo de Manila University at master's degree sa public administration mula sa Philippine Women's University. Sa kanyang karera sa hudikatura, nagsimula siyang trial judge noong 1987 hanggang 1999 sa mga lower courts like RTC at Metropolitan Trial Court. Noong 1999, inatasan siya bilang Associate Justice ng Court of Appeals. Noong 2010, naging Presiding Justice ng Court of Appeals. Noong Hulyo 2017, itinalaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Associate Justice ng Supreme Court, ang ika-177 na Associate Justice. Nagretiro siya noong May 11, 2020 dahil umabot na siya sa mandatory retirement na age 70. At bakit siya ang pinili ng Pangulo? Dahil matindi ang kanyang reputasyon. May reputasyon siya ng pagiging mataas ang integridad at may malinis na record. Kilala rin na hindi niya type ang paboritismo. Ibig sabihin, hindi nagbibigay ng pribilehiyo sa mga kaibigan o kakilala sa judicial na proseso. Aktibo rin siya sa akademya, nagturo siya sa Arellano Law School at sa pamantasan ng lungsod ng Maynila.
Justice Andy Reyes, he has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty, fairness, and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. Ito ang kanyang mga napagdaanang kaso na talaga namang matitindi. Una, may reklamo laban sa kanya noong panahon niya sa Court of Appeals na inakusahan siya na gumawa ng desisyon ng mabilis kahit mayroong emergency o urgent na kaso. Pangalawa, isa sa mga prominenteng kaso kung saan kasama ang kanyang pangalan ay Subido Pahente, Certeza Mendoza and Binay Law Offices versus Court of Appeals, Reyes Jr. at ang Anti-Money Laundering Council. Sa karera niya sa CA at SC, sumali siya sa mga desisyong may major impact. Ngunit hindi nakita sa mga pinagkunan report ang mga malalaking kontrobersiya sa panahon niya bilang Associate Justice ng Supreme Court tungkol sa personal na katiwalian. Kaya malinis ang rekord niya dahil sa malawak na karanasan niya sa judikatura, sa trial courts, appellate at Supreme Court. Alam niya ang proseso ng judicial hearings, due process at pamamahagi ng hustisya, kaya siya binigyang tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang katotohanang bahagi ng isang pamilya ng hukom ay maaaring magbigay ng impresyon ng stability at continuity, pero maaari rin itong maging issue sa pananaw ng iba kung may perception ng elitismo o court insiders. Dahil nagretiro na siya at hindi bahagi ng aktibong hukuman, may kalayaang magtrabaho bilang chair ng komisyon na independent sa gusto ng administrasyon. Kaya nga naman at talaga namang kakatakutan talaga siya dahil sa kanyang matinding integridad na walang sisinuhin kung siya ay nakagawa ng pagkakamali sa batas. At ito ang buong komposisyon ng ICI. Kung akala ng iba si Justice Reyes lang ang kikilos, nagkakamali sila. Kasama niya sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo ng SGV and Company. Bukod pa dyan, si Mayor Benji Magalong ng Baguio City ang magiging special advisor at investigator. Therefore, hindi ito simpleng komisyon, ito ay dream team laban sa katiwalian. Tatayong chairman nito si dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr., DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, Rosana Fajardo, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mga kurap, maghanda na. Ngayon palang ramdam na ng ilan ang panginginig. Bakit? Dahil sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang komisyon na ito ay completely independent, walang koneksyon sa kahit anong ahensya na maaring makialam. Kung dati ay kayang arigluhin ang mga investigasyon sa likod ng kamera, pero ngayon iba na ang laban. Ang mga kasong matagal nang nakatenga ay muling bubuksan at ang mga proyektong may anomalya ay isa-isang ilalantad. Bakit mahalaga ito sa lahat ng Pilipino? Kung iniisip mong ano naman sa akin yan, ito ang sagot. Ang bawat piso ng buwis na ibinayad mo ay maaaring napupunta sa bulsa ng mga kurap, pero ang ICI may pag-asa tayong makabawi. Mas magiging maayos na flood control, mas kaunti ang baha, mas kaunting perwisyo, mas ligtas ang pamilya mo. Kaya ang tanong, sino ang unang matatamaan? Hindi pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang uunahin, pero siguradong marami ang hindi makatulog sa gabi-gabi. At ang tanong, sino ang unang mahuhulog sa bitag ng ICI? Anong mga pangalan ang mabubunyag sa mga darating na pagdinig? Habang nag-aabang tayo kung sino ang unang mahulog sa bitag ng ICI, magandang paalala na ang tunay na hustisya ay hindi nagtatapos sa korte, kaibigan. Hindi rin sa Malacanang, kundi sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga sa unang Korinto 15 verse 57, "But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Ibig sabihin, oo, kailangan natin ng ICI para labanan ang katiwalian. Pero higit pa sa anumang komisyon, ang tunay na tagumpay laban sa kasalanan at kasamaan ay nasa Kanya lamang, nasa ating Panginoon Jesucristo lamang. Therefore, habang inaabangan natin ang mga balitang ito, alalahanin natin na ang ating Panginoon Jesus lamang ang tunay na hukom na walang kinikilingan, walang tinatago, at ang Kanyang hustisya ay perpekto at mapagmahal. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong itinatalaga ang komisyong ito, ang ICI. Inyo pong basbasan ito, Panginoon, ang mga leaders, ganyan po, Panginoon, ang aming bayan. Ang aming mga minimiti, Panginoon, na kaayusan ay hindi po ito magiging posible kung hindi po dahil sa inyo. Patumbahan niyo po kami, bigyan ng malinis na puso
At gayon din Panginoon, turuan niyo po kaming talikuran ang aming mga kasalanan at harapin ang pag-asa ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at iligtas niyo po kami sa pangalawa po ninyong pagparito. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.